Dapat na nga bang ipa-impeach si VP Sara dahil siya po ay mentally incapacitated o sa ibang kapaliwanagan mga kaistorya ay wala sa hustong pag-iisip o para bagang may sakit sa pag-iisip. Yan po mga kaistorya ang sinabi po ni Secretary of Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon. Kayo mga kaistorya, ano po ang inyong masasabi? Dapat na nga bang ipa-impeach dahil sa kalagayan niya, sa kanyang pag-iisip umano, na kumbaga ay hindi na niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Nanawagan po si Secretary Larry Gadon sa Congress na alisin na sa pwesto si VP Sara Duterte dahil siya umano ay mentally incapacitated to perform her duty. Ang sabi po, siya ay mentally incapacitated. Larry Gadon urged Congress to impeach Sara Duterte. Latest po ang balita na ito. Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon called on Congress to remove Vice President Sara Duterte because she is mentally incapacitated to perform her duty. Basahin pa natin sa baba. In a video, Gadon said Congress could impeach Duterte for betraying the public trust when she refused to explain the utilization of her confidential funds. Tika lang, kailangan mo nang mapatunayan. At yun ang binubusisi ng Kongreso. Yun ang kailangan lumabas. After that, palagay ko, maaaring mag-file ng impeachment case. Ang Congress, mga kaistorya. Sa mga nangyayari ngayon ay maaari nang tanggalin ng Kongreso si VP Sara Duterte sa kanyang pwesto bilang Vice President sapagkat yung kanyang pagtutol o hindi pagpapaliwanag ng husto tungkol doon sa kanyang confidential funds na daan-daang milyon na ginamit niya ng hindi tama sang-ayon na rin sa pag-iimbestiga ng Kongreso, Gadon said. Actually, ang mainit na issue ngayon, mga kaistorya, ay yung siya ay nagbitaw ng salita na kung sakali ikang mamatay siya, palagay ko wala namang papatay sa kanya. Imahinasyon lang niya yun, mga kaistorya. Baliktad pa nga. Siya nga ang gustong patayin yung ating presidente at dinamay pa nga si Speaker Martin Romualdez at saka si First Lady Liza Marcos. May balita na nilinaw ni VP Sara na nauna na raw na kumbaga may natanggap siyang impormasyon na may gustong pumatay sa kanya. Tika lang. Di ba't sabi niya nung una, siya ang gustong nung una pa lang gusto niya ng pugutan ng ulo si PBBM Tapos sabi niya, gusto din siyang patayin ni Speaker Martin Romualdez. Bakit siya pumunta ng House of Representatives? Kung ganun pala. Okay. Hindi ako naniniwala na may gustong pumatay sa kanya. Ang paniwala ko, imahinasyon niya lang po yun. O baka naman, politika. The presidential advisor stressed that the confidential fund is a public fund and that public officials should serve faithfully to the people. Totoo naman yun. Maaari na siyang hainan ng impeachment case dahil sa betrayal of public trust dahil sa isang public official. Dapat ay manilbihan ito ng tapat sa taong bayan. Tika lang, sabi ko kanina, kailangan mo nang mapatunayan, Pero kasi sa mga impeachment case, mga kaistorya, na gaya ng nangyari kay kay ERAP at saka kay late Chief Justice Renato Corona, doon mismo kinalkal sa impeachment case yung mga grounds. Due to her actions, Gadon said Congress can remove Duterte due to her incapacity to perform her duties. Ang kawaawa lamang na naalala ko na impeach ay si late Chief Justice Renato Corona sakalang lumabas ang katotohanan kung kailan matagal na siyang namayapa na wala naman pala talagang kasalanan yung tao. Oo. Ang duties ng Vice President is to assist the President in the performance of his duties. Yun nga, sana. Ang kaso, hindi. Paano siyang makakapag-assist? Pinagpaplanuhan niyang patayin ang Presidente. At itong binabanggit niya ng mga planong pagpatay sa Presidente ay nagpapakita lamang na mayroong matinding problema ang kanyang kaisipan. At ito ay nagdudulot ng incapacity dahil ang isang tao na hindi nakakapag-isip ng husto ay hindi nakakapag-isip ng tama. Siya ay mentally incapacitated. Ayun ang paliwanag ni Secretary Gadon. Gadon urged Congress to act swiftly in removing Duterte dahil naguguluhan na ngayon ang taong bayan. Actually, hindi na nga niya, sa tingin ko, hindi na niya na-perform ang kanyang duty. Hindi na niya nagagampanan dahil nakatutok na siya sa usaping politika, hindi sa tawag ng kanyang tungkulin. Anyway,
Palagay ko lang naman yun, opinion ko lang. Eto, mga kaistorya, dagdag na balita. Ha? Pinatulan ng PNP yung banta ni VP Sara Duterte. Iimbestigahan ng CIDG. Yan ang nga bang sinasabi ko. Sabi ko kanina, bago lumabas ang balita na ito, pag pinatulan naman kako ito ng autoridad, baka sabihin na naman pinupolitika sila. Ay ito, pinatulan, ay siyempre, seryosong threat sa buhay ng sitting president. Natural, ituturing yun na seryoso ng autoridad. Mga kaistorya, ito na ngayon ang balita. Di nga ako nagkamali. PNP Chief General Romel Marbil has ordered the CIDG to investigate Vice President Sara Duterte's remarks about killing President Ferdinand Marcos Jr., the police force says in a statement on Saturday afternoon. Ngayon yan ha. Kasi Sabado pa rin ngayon, mga ka-story. The safety of the president is a national concern and any direct or indirect threat to his life must be addressed with the highest level of urgency. Totoo yun. Siseryosuhin talaga ng autoridad. We assure the public that the PNP will look diligently to ensure the safety of all concerned and will take the necessary legal actions in accordance with the law. Yun na nga, gawa ng action talaga dapat, mga ka-istorya. No. Ito naman, ang dahil dyan, baka na naman isali na naman sa usapan ng AFP, ito na, nagbigay na agad ng statement. Basahin ko na lang, mga kaistorya. Statement of General Romeo S. Browner Jr., Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines on Military Professionalism and National Unity. Basahin ko. The Armed Forces of the Philippines is a professional organization focused on its mandate to protect the people and the state. Our personnel are loyal to the constitutions and the chain of command. We are facing greater challenges that require the strength of a united country and armed forces. As a cornerstone of national stability, the AFP shall remain non-partisan, walang pinapanigan, no? Mga kaistorya, lalo na sa politika, with utmost respect for our democratic institutions and civilian authority. We call for calm and resolve and for everyone to hold on to our values of respect and nationalisms that will guide us in these trying times. We reiterate our need to stand together against those who will try to break our bonds as Filipinos. General Romeo S. Browner Jr., Philippine Army. Kung tama ako yung PA. Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Ang problema, yung binabanggit dyan na bonds, mga kaistorya, yung binabanggit dyan na na nationalism, yung binabanggit dyan na together, sama-sama, nagkakaisa, wala May dumiskaril wala Puro politika nang nakikita Ito na, mga kaistorya, ito ay si Bombo Radio. Mga kaistorya, sabi, 1 hour ago lang ito, mga kaistorya Panoorin, nilinaw ni VP Sara Duterte na bago pa man niya sabihin na may kinausap na siyang taong gaganti o papatay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez ay nakatanggap na raw siya mismo, banta sa kanyang buhay. Kaya naman binigyan din ng pangalawang Pangulo na kung mamatay man siya, alam niya kung sino ang gagawa. Imposible yun. Sino nagbabanta ng papatay? Di ba siya? Una pa lang sabi niya gusto niyang pugutan ng ulo. Di ba? Sinong galit na galit sa presidente? Di ba siya? Si PBBM naman ay tahimik. Si Speaker naman, saka si First Lady, tahimik. Mga ka-story. Imahinasyon lang yun. Di ako naniniwala doon. Opinion ko Eto na. Binanatan dito ni Laila de Lima, mga kaistorya, ang kampo ng mga Duterte. Ang sabi dito, mga kaistorya, ito, she added, sa totoo lang, ang weird na talaga ng mga anak ni Duterte. Kayo, anong masasabi nyo? Sa isip nila, ang buong mundo ay kailangang lumuhod sa kanila. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan natin mula sa mga anak ni Rodrigo Duterte? O si de Lima yan mga kaistorya. At dagdag na balita, abay si Senator Bato de la Rosa ay mukhang kabado na sa ICC. Natawa nga ako kanina dito nung nabasa ko ang balita na ito. Ito ay si Bombo Radio mga kaistorya. De la Rosa planong humingi ng tulong mula sa Supreme Court sakaling mag-issue na ang ICC ng warrant of
arrest. Wala pa nga. Advance mag-isip. Basahin natin. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang plano niyang humiling ng tulong mula sa Korte Suprema sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sabi, tutulong daw po ang Interpol. Kabado na. Pwede naman gawin yan Senator Bato de la Rosa. Wala namang magbabawal sa kanya. Subalit kung sabihin aniya ng korte na kailangan niyang sumailalim sa kustodiya ng ICC, wala aniya itong magagawa dito. Aber, tingnan nga natin kung sakali. O anuhan nyo ha, bantayan nyo. Sabi ni former president, nakahanda siya eh. Hinamon pa niya ang ICC. Sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, wala siyang magagawa kung di sumunod. Mga kaistorya. Tingnan natin kung haharap sila o magtatago. Tingnan natin. Kapag sinabi naman aniya ng Korte Suprema na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa, lahat aniya ng orders ay walang bisa at hindi dapat igalang, gayon din dapat na sundin ito ng kapulisan at ng gobyerno ng Pilipinas. Ipinunto naman ng senador at dating Philippine National Police Chief na walang police force ang International Criminal Police Organization at kailangan itong makipagtulungan sa Philippine National Police para ipatupad. Ay may statement na dyan ang ating pong gobyerno. Una nang nanindigan ang kasalukuyang Marcos administration na committee ng Phil. Paano nga yun? May kabado ng isa dyan. Ayan o. Dagdag na balita. Vera Files, fake news daw po si SMNI. Bakit? Ano yun? Hindi totoo ang sinabi ng SMNI sa ulat nito na ibinasura ng korte ng US ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering laban kay Marisa Dueñas, ang Human Resources Manager ng KOJC sa US. Fake news daw pala si SMNI. Sabi ni SMNI ito, in-screenshot ni Kwan, ni Vera Files. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong fake news daw kayo. Ang totoo, walang kasong human trafficking, forced labor at money laundering laban kay Dueñas sa US. Kinasuhan siya ng conspiracy to commit a offense against the US fraud at maling paggamit ng visa at marriage fraud. Yun pala yun. Sabi ni na-fact check tuloy kayo. Yan po mga kaistorya, ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko po sa inyo. May kasamang komentaryo, reaksyon at opinion, kritisismo. Ano po? Pakishare po at pakilike. Shout out sa lahat ng mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Salamat sa inyong panonood lagi at pagsuporta. At higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.